everyone! Welcome back to another vlog and pasensya na kayo guys at medyo busy tayo lately. Nagre-repaint kasi ako ng buong bahay doon sa loob. Doon pa lang sa loob kasi dito mahirapan ako mag-repaint dahil maraming plants. So, hindi ako nakakapag-vlog kasi nagpo-focus ako doon sa loob ng bahay pagre-repaint. So, ilang days na, 3 days na yata na nagpipintura ako. Ano-ano lang naman, paputol-putol lang. And in today's video, samahan niyo ako mag-repat ng ating mga plants na naglalakihan dito. Ito yung mga rubber plants and meron ako ditong i-revive. Tingnan nyo guys, oh. Siya si Goldie Eye. So, pabayaan ko talaga to kasi andun siya sa dirty kitchen namin and hindi ko siya nadidiligan. Ayan, oh. Kaya naman, i-revive ko siya ngayon. Maganda pa naman sana to. Kaya lang, yung kanyang lupa, hindi siya maganda. Hindi ko simula nung binili ko to, sa pagkakatanda ko, hindi ko siya napalitan. So, ayan, hindi ko rin siya nadidiligan. Yung mga dahon niya dati na 5 pieces, 5 leaves, ay nalaga siya, tapos nagdahon ulit, nalagas in 2 years. Yes, 2 years na tumahigit sa akin. And kaya naman ngayon, i-revive ko siya. Yes, may lupa ako dito na maraming pames, pero mga ano na siya, used. Sa mas maliit ko lang siya ilalagay. Tingnan natin yung ugat niya. Oh, tingnan nyo naman, lupang-lupa siya talaga. Oh, lupa siya talaga na matitigas na yung bang ano, parang putik na siya and wala na siyang nutrients talaga na nakukuha. Puputulin ko lang dito yung mga area na patay na talaga and may mga ugat siya talaga na ma-healthy pa eh. So i-revive ko talaga siya. Oh, tingnan nyo, healthy pa siya. Ayan, puti pa yung kanyang ugat. Ito, patay na ata to. Meron ditong story. Pinamimigay ko na kasi, dito ko na lang ilagay. Pinamigay ko na kasi to. And then, after that, sabi, wait lang daw, itabi lang daw dyan kasi nga, kukuhanin niya. Akala ko naman, nakuha niya na. So, hindi ko alam. Nung naglilinis ako sa dirty kitchen or nagche-check ako, andun pa pala to. So, ngayon, gusto niyang kuhain. Gusto nung kuhain nung humingi. Kung matatandaan nyo, parang nabanggit ko sa isang vlog ko na kailangan ko siyang i-let go kasi nga sobrang laki and wala nang space dito sa garden. Hiningi na to sa akin. Tapos nakita ko andun lang. So, meron pa mga hiningi dito sa akin sa labas ng bahay. And until siguro, kailan ba yun? Last month, kinukuha niya na. Sabi ko, pinamigay ko na sa iba, hindi mo kinukuha eh. Kung gusto mo talaga ng plants, kukuhain mo, ang dami nanghihingi nito eh, di ba? So, ayun, pinamigay ko sa iba. Yung plants na, sayang kasi. Libre na nga lang eh. Dapat, pag hiningi mo, kuhanin mo agad, parang ganun. So, wala lang. Naisipan ko lang, buhayin ulit kasi kawawa siya. Sorry. Ito po ay si Philodendron Goldie Eye. So maganda ang dahon nito. I-search nyo na lang sa Google. Ang ganda ng dahon nito. Yun nga lang, lumalaki siya ng sobra. Yes, lalo na pag nasa wild siya or i-direct mo siya sa lupa, nagwo-wild talaga yung kanyang dahon. Maganda yung dahon nito. Kaya nga binili ko siya eh. And ang mahal ko pa nito nabili kasi pandemic. Mahal pa rin yung mga plants nung mga time na yon. So, eto guys, yan. Ilalagay ko na siya dito sa area ko, sa mga halaman ko na nandito. And, ang next ko naman na iriripat, guys, napakadami. Tingnan nyo naman. Yan o. 6x6 yata ang pot nito. So, iriripat ko lang siya sa mas malaki. Nagbawas ako kasi ng plant trap doon at saka pots, mga halaman. So, dun ko siya ilalagay. Meron ako dito, mas malaki to. I think mga 12 ang inches ang taas nito. Malaki siya. So, dito ko siya ilalagay. And, ititrim ko na ulit. Ang mga ginagamit ko lang ngayon, mga used na potting mix. Medyo basa lang siya kasi nagdilig kahapon ata or nung isang araw. And, natuluan siya. At yung pinaglalagyan nito, walang butas. So, tingnan nyo kung gaano ka-stable yung ating before na niripat, propagation.
Kamusta kayo guys? Kamusta mga buhay-buhay? Alam nyo na, medyo busy ang lola nyo. Naisipan ko kasi na mag-repaint. Well, ganun pa rin naman yung kulay. Pero gusto kong malinis ulit tingnan. Pakonti-konti lang naman. Kasi 'di ba, nakwento ko sa inyo na hindi ako nakakatulog or nababago na naman yung body clock ko. Before, nabago ko na yon 8 o'clock pa lang ng gabi, naantok na ako. Ngayon, 8 o'clock na ng umaga, mulat na mulat pa ako. Madaling araw ako nagpipintura. Ano naman siya, odorless. Madaling araw para walang mga nakaupo, walang nakakalat, walang maingay, walang nanonood ng TV. Yan. Dapat itong mga rubber tree ko or rubber plants natin is ilalabas ko para hilera doon. Alam nyo guys, medyo nasad ako nung isang araw. Kasi yung mga bigonya ko, hinigaan ng pusa. Nakita ko yung pusa na yun. Paano pa kaya sila nakakapasok dito? Meron namang anti-cut. Ano? Ang daming pusa na hinigaan. Oo, nahigaan yung ilang bigonya ko o inaapakan nila. Kaya nababwisit ako. Apakalaki na to. Propagation lang lahat ng mga iniriripat natin. Kasi ang ginagawa ko para mas mabilis silang umugat or mas mabilis silang ma-stable, sa maliit na pot ko muna sila ilalagay. And then, ilalagay ko sa isang sulok. Tingnan nyo, ang dami ng agyo. Kakalinis lang neto last week Kaya ililipat ko siya ng pwesto para mabilis malinisan yung dahon. Rubber plants, mabibilis naman silang i-propagate. Pero, pag na-propagate sila, ayaw nila nang nagagalaw-galaw. Double check natin. Ayan o. Ang gagamitin ko naman ngayon, dahil ubos na yung nandito sa batya, is etong galing sa Benguet. Yung mga pinaglagyan ng succulents ko na binili, na potted, yun yung gagamitin kong pangtanim sa kanila. Compost naman to And ang ilalim nito, more on pumice, yung nasa lupa, ay yung nasa sako ko. Hanggang ngayon guys, hindi pa ubos. Yan. Okay. Ang ayaw ko lang dito kay rubber plant is ano siya, madaling agiw. Magka-agiw dun sa kanyang pwesto. Ewan ko ba, bakit inaagiw sila? Siguro dahil nasa sulok-sulok. Sa sulok ko lang kasi ito nilalagay After mga 2 weeks, puputulin ko na ulit to hanggang dito guys, hanggang dyan, para hindi siya lumago. Yung mga mother plant ko dito na rubber plant, para siyang dwarf lang kasi hindi ko pinapalago, pinuputol ko lang ng pinuputol. Okay, last one. Talagang kapit na sila sa kanilang paso, kaya malalaman mo talaga na matagal na sila dyan. Pinapalitan ko lang ng mas bigger para hindi na ako magpapalit ng medyo matagal. Kailangan kasi yung halaman natin, pinapalitan natin sila or niriripat pag malaki na, let's say 6 months or naka 7 months na sa inyo. Pero kung ayaw nyo na magpalit or magripat, yung mga itinuturo ko sa iba kasi, since dilig tayo ng dilig, may possibility ang matira dyan is wala ng lupa or konti na lang ng lupa, mga pames na lang, mga coco cubes, coco chips. Kaya ang gagawin nyo, maglagay kayo ng vermicast or lupa dito sa ibabaw ng paso. Dito punuin nyo siya para pag kada dilig ulit ninyo, yung lupa mapupunta or mapapahalo doon sa mga nasa pot. Kasi ako guys, ganun ang ginagawa ko pag tinatamad talaga ako mag-repat ng plants. Pero ang goal ko kasi ngayon is maubos this year yung mga pots ko na nandun sa kabilang sa dirty kitchen. Ang dami ko kasing pots. Ayoko lang ipakita sa inyo kasi ang dumi-dumi, ang kalat-kalat talaga. Makalat talaga dun sa
Hindi naman sobrang kalat. Nakasalansa naman yung mga pots doon. Kaya lang, nakakalatan yung mata ko pag madami ako nakikita na mga paso-paso. Kaya, gagamitin ko na. Yung mga colorful na paso, pinamigay ko na yung iba. Yung iba naman is, tinapon ko na. And then, next is, ito. Ito, oh. Nakuhaan ko na to. Bigay lang to sa akin before. Tignan nyo, oh. Konti na lang yung dahon niya kasi, hindi na siya kasya dito sa kanyang paso na to. So, ilipat natin sa mas malaki. Dito na lang sa pinaglagyan ng ating Goldie Eye. Pero, itatapon natin to. Ang kanyang potting mix is more on pumice na. And 50% na garden soil with vermicast to. Mga pinagamitan ko ng succulents to. Tingnan nyo naman. May mga perlite pa. Kawawa kasi yung bulb niya, guys. Uy, ang daming bulb. Ang daming bulb, guys, oh. Isang peraso lang to before. Oh, mas maganda. Dito ko na nga lang siya ilagay. Ang daming bulb. May langgam lang na konti, oh. Para siya sibuyas. Hiwa-hiwalay siya, oh. Nag-anak lang siya. Parang sibuyas. Yung kanyang langgam is nasa lupa. Wala dito. Wala dito. Buti wala dito sa bulb niya yung mga langgam. Pagpag lang. So, wag na natin gagamitin yung lupa niya kasi yun yung may langgam. Maganda rin naman yung potting mix niya. Ah, naputol. Carry na. 4 yung malalaki. Ito yung isa, oh. 1, 2, 3, and 4. Ayan. 4 ang lalaki. And then, meron akong 6 na peraso. 7. 7 maliliit. So, pagsasama-samahin ko na lang din siguro sila dito. Or si mother na lang yung dito. Asan yung isang malaki? 4 to, ah. Ay, napuputol. Tinry ko tong paarawan ng medyo matagal. Pero hindi niya bet. Nasusunog yung dahon niya. Nasaan yung isang malaki? Ito. Hindi niya bet, guys, yung medyo maaraw. So, kailangan niya lang ng morning sun at least 3 to 4 hours. Dito sa area ko, ganun siya. Before kasi nilipat ko to ng pwesto, ayaw niya. Nasusunog at saka nalulusaw siya. Dumadami pala to. Tapos ang lutong ng kanyang ayan o, naputol agad. Ayan. Okay lang siya maputol, malanta, ganyan. Carry lang sa akin yan. Para siyang forever rich. Pero hindi siya forever rich. Nakalimutan ko lang yung tawag sa kanya. Yan, 4. Ayan, okay lang matabunan yun. Sisilip din naman yan soon. So anyway, eto na yung ating inripat. Didiligan ko na o lilinisin ko yung kanyang dahon. Pag didilig din ako dun sa labas, ayun, kukuskusin ko tong mga dahon-dahon na yan. Kasi eto pa, oh. Ayan. Nakita pa ako nung bulb na 2 piraso. Inilagay ko na lang dito sa lagay ng mother plant. Ayan. Hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay itong mga lupa na nandito. Ayan, o. Mga lumang lupa na pinagtanggalan ko dito sa paso. Yan. Etong mga to, ilalagay ko to dun sa may bintana ni Dara. Kaya nililinis ko na siya kasi walang plant rack doon, inalis natin at inilagay sa labas ng bahay. And then magdidilig na ako after. Doon sa labas, magdidilig ako ng konti kasi medyo basa pa naman yung dito sa area na to. Hindi ko alam kung bakit dito lang basa. May tumutulo ba dito? Ayan, kasi medyo umulan ng konti. Ngayon, ayun o, ito lang yung bukod tanging basa. Itong aking propagation ng Purple Bee Life.
Ayan, natatanggal naman siya. Yung mga agi-agi. Bihira ko na siyang diligan kasi pinapautos ko na lang dahil sa sobrang daming halaman. Dito ako nagpo-focus sa mga succulents natin kasi dito hindi ko talaga pinapadiligan yan. Kung wala ako or matagal akong mawawala, hindi ko talaga sila pinapadiligan. As in, ako lang. Kasi minsan baka masobrahan sila and naniniwala ako na ayaw ng plants ko na nagpapadilig sa iba. Succulents. Ito. Yung kapatid ko before, diniligan yan. Or matagal na. Last year pa siguro nung huling punta niya dito. And okay naman, pero nangamatay yung iba. Nagtampo siguro, hindi ako nakapagpaalam sa kanila. Ganun ako pag aalis, magpapaalam ka sa kanila para hindi magtampo or hindi sila mag-expect. Especially pag diligan day na nila. Ayan, kahit naman pala hindi ko kuskusin ng tela, natatanggal na siya. Ayan. Diniligan ko kasi established naman na to. Kasi last year ko pa ata to tinanim Diniligan ko na para malinis siya dun sa paglalagyan ng area. Ayan, kasi hindi ko nilinis yung paso niyan So, kailangan nating alisin yung mga agiw-agiw. Yung mga nakalawit dito sa mga dahon-dahon na yan, aalisin ko yan. Ayan, Ayan. Etong isang to, alikabukin talaga to si si Black Prince na rubber tree, rubber plant. Ayan. Meron siyang farina sa dahon. Pakita ko sa inyo. May konti siyang parang farina sa dahon. Kaya pag winipe ko siya, mawawala na yan. Yung mga bagong tinubo. Tingnan nyo Dito ko na i-end ang ating vlog at ako'y magdidilig na sa labas ng bahay. Ganun lang yung ating ginawa na isama ko lang ulit kayo kasi ilang araw na akong hindi nakapag-vlog, diba? So, bye-bye guys and see you on our next video!